Glorify your holy, holy, holy name, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa araw na to dahil muli, ang araw na to ay binigay mo para po kami ay magtipon-tipon, para po muling ikaw po, Panginoon, ay purihin at pasalamatan at awitan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa ligtas na pagparito po namin lahat. Salamat sa pag-iingat mo, salamat sa gabay mo, God. Lord, dalangin ko po ang umagang ito na patuloy niyo pong ikaw po ang kumilos, O Diyos. Ingatan mo kami na inyong banal na Espiritu, Panginoon, at i-cover mo, Panginoon, ang bawat isa o ang church na to ng inyong holy blood, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-akap mo sa amin, Panginoon, kapag kami po ay nagkakaroon ng problema, kami po ay sobrang nalulungkot. Salamat dahil pinapadalma mo sa amin ang patuloy na pag-ibig mo, God. Patawad po, Panginoon, kung kami po ay nagkakamali, sinasadya man ito o hindi, patawad po, O Diyos. Dalayan ko po, Lord, ang praise and worship, ingatan mo. Ito po ang papurihan po namin, Panginoon. Hindi po, Panginoon, kami aawit para sa mga tao na nakapaligid sa amin, aawit po kami para sa iyo, O Diyos. Ganun din po ang magbibigay ng Word of God, Lord, lukuban mo po siya ng inyong banal na Espiritu, O God. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng gawain ito. At ikaw po, Panginoon, ang bahala, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O Diyos. Alam mo, Lord, yung mga nangyayari, O God. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat. Salamat po, Panginoon, sa gawain ito, sa katagumpayan ng gawain ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating Panginoon at good morning po sa bawat isa. Ito mga nagdaang araw, are we blessed? Tayo po ngayon ay mas blessed pa sapagkat kakain tayo sa salita ng Panginoon mamaya at patuloy na tayo ay magpuri sa Kanya sapagkat wala po tayong ibang purpose sa buhay kundi ang i-worship lang ating Panginoon. Tama po ba din? Amen. I want to see you.
And we say, call upon the name of the Lord, and we say, call upon the name of the Lord, and we say, call upon the name of the Lord, and we say, call upon the name of the Lord, and we say, call upon the name. Call upon the name of the Lord, and we say, Lord, call upon the name of the Lord, and we say, call upon the name of the Lord, and we say, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. My Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of
Hallelujah. We glorify your name, O God. We lift up your name on high, O God. Hallelujah. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords, O God. Marapat ka po kapurihan.
bigyan ng lahat ng pasasalamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, na siya naging gabay namin sa oras mo ito, Panginoon. Lord, sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Opo na po ang lahat. Praise God. Masaya po ba ang lahat? Amen. Nakikita sa inyong mga mukha na tunay na pinagpala ng ating Panginoon Diyos kahit dumadaan ng mga problema, mga trials sa buhay, pero nananatili tayong nakakapit sa ating Panginoon Diyos. Kasi yun po yung pangako niya, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man, at siya ang Diyos mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. So, tunay nga na sa lugar na to, dapat natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At sa umagang ito, lahat na ng mga bata ay nakaakyat na, may naiwan pa rin. Maging handa ang bawat isa sa atin. Kunin nyo natin yung ating Bible, notebook, ballpen, and siguro po, kung hindi po kayang i-off yung cellphone, i-mute po muna natin, silent mode po natin para hindi makadistract. And then, tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung handa na rin siya. Of course, handang handa na. Para sa salita ng Diyos, kung pinapakain natin yung ating physical na katawan, pakainin po natin yung ating spiritual na katawan ngayong umagang to. Tawagin ko po si Pastora Sinia Angeles. God is good all the time. And all the time. God is good. Sa umagang ito, isang malaking pagpapala ang nasa ating kalagitnaan sapagkat ang Diyos ay palagi natin kasama. Wherever we go, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Lagi tayong may kalakasan para magpuri at magparangal sa Kanya lamang. Sapagkat lahat ng pagpupuri, pagpaparangal ay sa tanging sa Diyos lamang. Sa umagang ito, handa na tayo para tumanggap ng masaganang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito. Huwag na natin patagalin, tawagin po natin ang mensahero ng Panginoon, si Pastor Danny. Glory to God. Amen. Purihin ng Panginoon. Sana malakas mo ba? Glory. Meron po bang bago na ngayon lang nakarating dito? Glory to God. Purihin ng Panginoon. At patuloy niya tayo pinagsasama-sama at tayo naririto ngayon upang patuloy natin siyang sambahin, papurihan, at magampanan natin ang naaayon sa kanyang kalooban. Welcome po sa mga napunta dito ngayon at welcome Brother Levi, tatay ni Sister Mary, at welcome kay Brother Joshua na ngayon ay tumugtog sa ating drummer, ngayon siya ating drummer sa kanyang kasama, Lord God. Ngayon ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nakikita niyo ba yung ating mission and vision? Sabi doon ay, love God and make Him known. Mahalin natin ang Diyos at ipakilala natin siya. Sino ipapakilala natin? Ang Panginoong Jesucristo. So, kinakailangan na pag gusto natin siyang ipakilala, siyempre, kailangan alam natin ang Bible, hindi po ba? Alam natin kung sino ang Panginoong Jesucristo. So, kailangan alam natin yung gospel. Brother Robert, ready ka na ba? Glory to God. So, yun po, no? Sabi po dito, kailangan malaman natin ang gospel. What is gospel, no? Sabi nga, gospel is the good news. Ano yung good news? What is the good news? It is the news that Jesus
died, and was buried, and rose again from the dead. And the gospel is the saving message of our Lord Jesus Christ. Ito ang mensahe ng Panginoong Jesucristo, ang gospel, na siya'y namatay, pagkatapos nailibing, at nabuhay na muli. So yun po yung gospel. Pero bago po tayo magpatuloy, ay sandali po tayong tumayo at manalangin. Glory. Holy God, Father God, muli po kaming lumalapit sa iyong harapan. Kami po'y nagpapakumpa. Panginoon, sa mga oras pong ito, dalangin po namin na pangunahan po kami. We acknowledge your Holy Spirit. Magmula pa po kanina sa praise and worship, we feel your holy presence in this place, O God. Thank you, Lord, for your Holy Spirit within us, within our midst, O Lord God. Panginoon, ang dalangin po namin sa umagang ito, turuan mo po kami, gabayan mo kami, let your wisdom and knowledge be upon us, at tunay nga po, O Diyos, na may pamuhay po namin ang iyong mga salita na aming mapapakinggan sa araw na ito, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat isa. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na maging daluyan ng mga pagpapala ng iyong mga anak. Ikaw po ang maitaas, ikaw ang mapag-aralan, ang iyong dakilang kapangyarihan ang mapapurihan. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat isa at ang bawat pamilya. Ito po ang aming samot manalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Lord God, hindi na po tayo maupo. Lord God, so yung gospel nga po ay it is the good news. Tawag ganon, si Kristo ay namatay, inilibing, at pagkatapos ay nabuhay na muli. So, sabi nga, meron tayong dapat na matutunan, no? Ang pag-uusapan natin ay, ano ba yung concern mo sa gospel? What is your concern about the gospel? Sa pag-uusapan natin, makikita natin kung paano yung si Paul, ang kanyang concern sa gospel, no? Kung paano niya ito pinahalagahan ng gusto. Pag-uusapin natin yung Paul's attitude concerning the gospel. What are your attitudes toward the gospel? Ano ba yung gospel sa Tagalog? Gospel, yung parang ang unawa mo na may kasamang gawa. Anong saluubin mo sa gospel na kinakailangan mong gampanan. So yun po yung attitude mo, kumbaga sa ano yung action na ginagawa mo regarding the gospel. What is your attitude toward the gospel? So, babasahin po natin yung 1 Corinthians, umpisa na po natin sa chapter 9, verse 1. Mababasa po natin dito. Sabi dito ni Pablo, hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakikita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol. Subalit para sa inyo, ako isang apostol. At kayo ang katibayan, ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? At kayo si Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sino tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga sa tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Next, please. Sabi rin ni Pablo, hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon
na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Next please, 15. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatan ito. At hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na may pagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat yan ay tungkulin iniatan sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. 17. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad, ang magandang balita, at ang hindi ko pag-angkin ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. 19. Malaya ako at dialipin ni naman. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng may hina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. 23, last verse. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Sabi sa International Standard Version, I do all this for the sake of the gospel in order to have a share in its blessing. Makikita natin dito yung attitude ni Paul concerning the gospel. Para sinasabi niya, he is living for the gospel's sake. Nabubuhay siya kahit sa gospel na ipinagkatiwala sa kanya. So, anong nakita natin dito magmula doon sa mga binasa natin? Anong ginawa ni Pablo? So, sabi dito, Paul's attitude concerning the gospel, unang-una, preaching. Nagpipreach siya. Pero sa pagpipreach niya, maraming nag-aalilangan sa kanya. Merong mga taga-Korento na parang hindi siya pinaniniwalaan. Kaya sabi dito ni Paul, si Paul was chosen to preach the gospel. Sino pumili sa kanya? Ang Panginoong Jesucristo. Mababasa natin dito sa Acts chapter 9 verse 15 kung paano siya tinawag ng Panginoon. Kung titingnan natin itong Acts chapter 9, mababasa natin doon na si Saulo, na ngayon ay Pablo na, si Saul, ay di ba humingi siya ng mga sulat galing sa mga matataas na pare upang hulihin, dakpin ang mga mananampalataya. Subalit nung makakuha na siya ng sulat at para hulihin, dakpin at ipapatay yung mga Kristiyano, papunta siya doon sa Damascus, nakatagpo niya ang Panginoong Jesucristo. At siya ay natumba at nagulat dahil sa nakita niyang liwanag. At ang sabi ni Pablo, sino po kayo, Panginoon? Sumagot ang Panginoon, sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusip. Dahil doon, nagulat siya ng 3 araw at nandun siya, hindi siya nakakita, dinala siya ng kanyang mga kasama papuntang Damascus. Pagdating sa Damascus, may isang disciple doon na ang pangalan ay Ananias.
At inutusan siya ng Panginoon, Ananias, pumunta ka doon sa Damascus at patungan mo ng kamay si Saul, sabi gano'n. Pero sabi ni Ananias, Panginoon, itong taong ito, hinuhuli niya, ipinag-uusig niya, pinapapatay niya ang mga taong mananampalataya, nananampalataya sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, but the Lord said, verse 15, but the Lord said to Ananias, go, I have chosen Saul for an important work. Pinili ko siya. Ibig sabihin, si Saul ay pinili ng Panginoon. I want him to tell other nations, the rulers and the people of Israel about me. Sa Tagalog sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ibig sabihin, Paul was chosen to preach the gospel. So makita natin dito kung paano ang ginawa niya. No? Sabi nga ni Paul sa verse 70, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin pinagkatiwala sa akin ng Diyos. So yun, no? Dahil siya ay pinili ni Jesus, doon yung kanyang talagang merong action na ginagawa siya. Di ba? Siya ay nagtuturo, nangangaral. Tayo man, pinili din tayo ng Panginoon. Di ba? Sabi nga, doon sa John chapter 15 verse 16, kung lagi natin napapasa ito, sabi doon, you did not choose me, but I chose you and appointed you to bear much fruit, and that your fruit should be remain. So tayo man ay pinipili. Sabi ng Panginoon, hindi kayo pumili sa akin, ako pumili sa inyo, para kayo ay magbunga. At ano ang bunga nyo ay dapat manatili. Hindi dapat ganun lang na kapag nag-share ka ng Word of God, hindi lang na-share mo na, kailangan turuan mo siya, i-disciple mo siya. So ibig sabihin, para manatili yung kanyang pananampalataya, paniniwala na hindi siya mawala o mapunta pang muli sa buhay na hindi maganda. So we are chosen, no? At sinasabi rin ng Panginoon na we have to preach the gospel. Sabi niya sa Mark 16 verse 15, sabi niya doon, go to all nations and preach the gospel. Yung sinasabi niya sa Mark 16 verse 15, humayo kayo sa lahat ng sanlibutan at ipangaral niyo sa lahat ng tao ang mabuting balita. So yun, meron ding inuutos sa atin, Panginoon. We are also chosen by the Lord Jesus Christ. Sabi niya rin sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, binabanggit niya rin doon, preach the gospel in season or out of season. Ibig sabihin, napapanahon man o hindi, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Sabi niya, turuan, ipangaral, at kung may gagawang ituwid mo ang kanyang pamumuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. So yun po yun, yung sinasabi sa atin na we are also chosen. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, binabanggit niya rin doon na whatever you heard from me in the presence of many people, ituro mo din doon sa mga taong may kakayahan magturo din naman sa iba. Ibig sabihin, we have to share the gospel para sila man ay makaranas ng kaligtasan. So yun po yung ginagawa ni Pablo. Isang halimbawa na dapat din nating magampanan. Amen po ba? So yun po yun, no? So makikita natin dito kung ano yung kung bakit siya pinili, no? Hindi lang siya pinili, no? Sabi nga doon ay kung tutusin, tayo lahat ay binigyan ng talento ng Panginoon. Ano man ang talento ay binigay sa ng Panginoon, gamitin natin. We are choosing to use this talent that we have received. Kaya kinakailangan na maging mahusay tayong tagapamahala sa lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So yun po yun, no? Next please. Sabi po dito, bukod sa si Pablo na nangangaral, he is also compelled to preach the gospel. Anong kahulugan nitong compelled? Ibig sabihin, merong talagang hindi niya pwedeng hindi gawin.
compelled na talagang sinasabi sa kanya na gawin mo, sabi niya. Hindi ngayon ako, sabi dito sa verse 16, no? Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na ako magmalaki. Sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ng magandang balita. So, sinasabi niya. Alam naman natin kung paano nakatagpo ni Paul si Jesus Christ. Kaya, ang sabi niya, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ng magandang balita. Ibig sabihin, doon talaga yung buong puso, kusang loob, at talagang nasa isip niya na kapag hindi niya ginawa ito, sabi niya pa, sumpain ako kung hindi ko gawin ang mangaral ng magandang balita. Tayo ba? Kaya ba natin sabihin yun? Sa ating mga sarili? Magagawa ba natin sabihin na sumpain ako kung hindi ko pangaral ng magandang balita? Diba? Isang commitment yun, isang covenant na dapat na sinasabi mo sa Panginoon na kayong dalawa lang talaga ang nag-uusap. Pero sabi nga ni Paul, ito yung kanyang concern. Na talaga ipangangaral niya, ano man ang mangyari, pangangaral niya. Sabi niya, parang may nagtutulog sa kanya na kapag hindi niya ginawa ito, sabi niya, sumpain ako kung hindi ko may pangaral ang mabuting balita, sabi niya. Kaya nga, si Paul, he was compelled. Ibig sabihin, talagang nasa puso niya, nasa isip niya na gagawin niya ito. So yun po yun, no? At next phrase, sabi nga doon ay hindi din siya compelled. Ibig sabihin, talagang nasa puso niya. He is also committed. So, hindi ba tayo dapat maging committed din sa Panginoon? Dahil sa commitment niya sa Panginoon, sabi niya dito, in this I do, for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. So yun po, ginagawa ko ang lahat ng ito, alang-alang sa magandang balita, upang makabahagi ako ng mga pagpapalang ito. Ibig sabihin, meron siyang inaasahan, di ba? Ano yung inaasahan pagpapala niya? Yun ang nagtutulak sa kanya. Yun ang motivation na kaya niya ginagawa ito. Dahil alam niya na mayroong pagpapalang na darating sa kanya. So yun po yun, no? Ano yung commitment niya? Sabi niya nga, makakabahagi ako. Ano yung makakabahagi? Inaasahan niya kasi na sa takdang panahon, makakapiling niya ang Panginoon. Makukulit na, makakasama niya ang Panginoon. So po yun. Yun yung sinasabi niyang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Nabubuhay siya dahil sa inaasahan niya na mangyayari yun sa kanya. No? Ngayon, tayo man, Tayo man. Anong inaasahan natin sa Panginoon? Hindi ba sa takdang panahon, tayo ay makakasama niya? Alam niya kasi na kapag hindi niya ginawa, sabi niya nga, di ba, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita. Dahil kapag hindi niya ginawa yun, sinabi niya kanina na sumpain ako kung hindi ko pangaral ng mabuting balita. Sabi niya, no? Kasi nga, alam niya ang consequences, no? Na ang bawat isa sa atin, sa takdang panahon, ay haharap sa Panginoon. Sabi niya, di ba? Nababasa natin at napapakinggan lagi natin na we are all accountable to God. Sa lahat ng ginagawa natin, meron gustong makita ang Panginoon sa atin. Sabi niya nga kung titingnan natin ito, na sa takdang panahon, bawat isa sa atin ay magsusulit sa Panginoon. Bawat isa sa atin ay maaaring tanungin, ano ba ang ginawa mo sa buhay mo? Nung ikaw ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kasi darating panahon na lahat tayo ay, hindi ba natin hinihingi na pero talagang darating sa buhay natin na tayo ay mawawala sa mundong ito. Kaya haharap tayo sa Panginoon. Kapag humarap tayo sa Panginoon, ano ang masasabi mo sa Kanya? Ano ba ang ginawa mo sa buhay mo? Anong pinagagawa mo sa buhay mo? Hindi ba? So yun po yun. Harap tayo. Kaya sinasabi ni Pablo, sumpain ako kung hindi ko may pangaral ang mabuting balita. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita. Upang makamtan ko yung aking
inaasahan, makabahagi ang makasama ang Panginoon, na magkaroon ng buhay na wala naman. Magkaroon ng eternal life. Yun po yung aming inaasahan. Hindi ba? So, yun po yun. We are chosen to preach the gospel. We are compelled to preach the gospel. And we are committed to preach the gospel. So, yun po yung mga halimbawa ni Pablo na dapat din nating gampanan. Kasi nga, next week, ito ba? Sapain ako kung hindi ko pangaral ng ganda dito. Lahat tayo ay ito, magsusulit sa Diyos. So each of us will have to explain to God about the things we do. Mababasa natin ito sa Romans chapter 4 and verse 30. Kung ginagawa ko ito ng pusang loob, ako'y may maasang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Meron tayong layunin. Bawat sa atin, ang Diyos ay mayroong layunin. Meron tayong commitment sa ministry na ating kinabibilangan. Committed ba tayo? I hope lahat committed. Lahat committed. Hindi yung committed na puta ka. Ibig sabihin, commitment sa Panginoon. So yun po yun, ano? Sigurado, bawat isa sa atin ay mayroong assignment na dapat gampanan. Amen po ba? Kaya, siyasatin natin ang ating sarili. Tayo ba talaga ay committed sa Panginoon? So, tingnan po natin ang ating mga sarili. Yun po, kinakailangan po na matiyak natin na tayo ay nasa Panginoon. Matitiyak lang natin kung tayo nasa Panginoon pagka meron tayong commitment sa ating mga ministry. Amen po ba? Glory to God. Next please. Sabi dito, about attitude concern. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila kahit na hindi ako sa kalaw ng kautusan. Nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. So, ibig sabihin, nakikibagay si Pablo sa mga Hudyo. Kapag ang kaharap niya ay Hudyo, kung ano man ang siguro yung napapag-usapan, na umaayos siya sa Hudyo. Pero hindi siya nakikipag-compromise sa kanyang pananampalataya. Next week, sabi doon sa verse 21, sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Bagamat ang kasama niya o nakakahulubilan niya, una mga Hudyo, nakikibagay siya. Nakikibagay din siya sa mga hintil. Ang mga hintil kasi ay hindi Hudyo, iba yung paniniwala nila. Pero ginagawa niya yung para ano, sabi nga, para mahikayat siya. Mahikayat ang mga hintil. Pero kahit na ginagawa niya yun, hindi siya nagpapailalim sa kautusan ng mga hintil. Nagpapailalim siya sa kautusan ng Panginoon Jesucristo. Andun yung pananampalataya niya. Ginagawa niya yun para may share, may bahagi ang salita ng Diyos sa kanila. At sa verse 22, sabi niya nga, sa piling naman ng mga mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. So ito sabihin, ano man ang makaharap ni Pablo, kung sino man ang makaharap niya, wala siyang pinipili. Maging ano man ang kanyang nationality. Di ba? Nakibagay siya sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas siya, makaakay siya para madala sa Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, wala tayong dapat napiliin. Mahirap man, mayaman, maging yan ay nagtutulak ng kariton, o namumulog ng basura, o yan ay engineer, doktor, hindi dapat natin piliin. Kasi ang mahalaga ay pangaral natin ang mabuting balita. So yun po yun. Oh? Next please. Sabi dito, si Pablo, hindi siya nahihiya. Hindi rin tayo dapat mahiya. Diba? Sa pangangaral niya, hindi siya nahihiya. Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, tunay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So sa pangangaral natin, kung minsan nahihiya tayo, kung minsan natatakot tayo, may nag-aalinlangan tayo, di ba, no? Pero isipin natin na yun ang utos sa atin ng Panginoon na ipangaral. Go.
into all nations and preach the gospel. So yun po yun. Kaya hindi tayo dapat maiyak sapagkat ang magandang balita, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya huwag natin kaligtaan ng basa ng Bible, huwag natin kaligtaan na manalangin lagi, at huwag natin kaligtaan dumalo sa iyong gawa, sa kanilang gawain, para patuloy tayong lumakas lumako. At patuloy na bigyan ng pagkakataon na may bahagi ang kaligtasang nararanasan natin. Amen po ba? Next please. Sabi rito, una, yung attitude ni Paul concerning the gospel, una nag-preach siya. Ya? Pangalawa, pinoprotektahan niya ito. Pinoprotektahan niya ang gospel. Paano niya pinoprotektahan ang gospel? Sabi dito, paano? He did not demand his right. He had forfeited his right. Ibig sabihin, hindi niya, yung karapatan dapat natin gapin niya, hindi niya ginawa. Sabi doon sa verse 13 ng Corinto chapter 9, hindi ba ninyo alam na ang naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Next please. Verse 14, sa ganyan din parang ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamagitan ng magandang balita. Sabi dito sa verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatan ito. At hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na may pagmamalaki ko. Subiro mo yun, yung kanyang concern talaga, no? Sabi niya, karapatan niya na tumanggap ng mga tulong doon sa mga binabahaginan niya. Karapatan niyang matulungan siya, pero hindi niya ginawa yun. Kasi alam natin si Pablo, nabuhay siya sa pagtatayo ng mga tulda. He is a tent maker. So, yun ang kanya nabubuhay. So, hindi niya tinanggap yun. At sabi niya nga, mas iibigin ko pang mamatay kung mawala sa akin bagay na may pagmamalaki ko. Ano yung pinagmamalaki niya? Next please. Sabi rito, pinoprotektahan niya sa ang Biblia, ang gospel, sabi dito, rather die than to be hindered to the gospel. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin mga bagay na may pagmamalaki ko. Ano ngayon ang kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad, ang magandang balita. At ang hindi ko pag ang kinagarapatan na ukol sa akin bilang tagapangaral. Ibig sabihin, hindi niya ginawa, hindi niya tinanggap. Dahil baka may masabi siya yung mga tao sa kanya ng mga taga-Korento Oo, nangangaral ka lang dahil may perang binibigay sa iyo. Di ba minsan may mga ganun. Nangangaral ka lang dahil sa meron kang supply. Di ba, no? Parang katulad ng kay Job, di ba, no? Oh, si Job, nananampalataya siya dahil pinagpapala mo siya. Pero anong nangyari kay Job? Kahit na siya ay nakaranas ng hirap dahil sa ginawa ni Satanas, pero andun pa rin, hindi siya nagbago sa kanyang pananampalataya. Ito rin pinoprotektahan din ni Paul ang kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayaw niyang may masabi sa kanya ang mga tao na tumatanggap ka kaya ka nangangaral. Pero ang sabi niya, mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na may pagmamalaki ko. Ang pinagmamalaki niya, nangangaral siya na walang bayad. Hindi siya tumatanggap. Yun yung karapatang pinagmamalaki niya. Na may pangaral niya ang salita ng Diyos na hindi man lang siya tumatanggap ng tulong. So yung pinagmamalaki niya. So yun po yun. The next place, so yun, pinoprotektahan niya ang gospel. Sabi nga ito, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahan kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ibig sabihin, andun talaga yung kanyang concern, being obedient, pagsunod. Tayo ba? Sa ating mga sarili. Are we absolute obedience? Sabi nga nila, absolute obedience, yung totoong sumusunod na talagang walang tinatawag na yung reservation, no? Ibig sabihin yung
kaya ako susunod. Pero sa akin, hindi pa susunod daw, pero sa kanila. Pero may gagawin pa ako, susunod daw mamaya na. Meron mga ganun, di ba, no? Mamaya na lang ako pupunta dyan. Pero si Pablo, sabi niya, yung bilang pagtupad, ano, sa kanyang tungkulin, pinagkatiwala sa kanya. Ibig sabihin, yung pagsunod, pinagkatiwala siya, yung mga pinagkatiwala sa atin, yung natutunan ba natin itong pamahalaan ng may kaayusan? We should be, sabi nga doon eh, yung tapat na pangasiwa. Tapat na pangasiwa ka sa lahat ng iyong mga ibinigay na ipinagkatiwala ng Panginoon. Yun po yun. So, si Pablo, lahat ng ipinagkatiwala sa kanya, tinutupad niya. Ginagawa niya ang lahat ng bagay dahil sa pinagkatiwala sa kanya. Yun po yun. Ngayon din naman tayo, mga pinagkatiwala sa atin, pahalaga natin. Lalo na yung minsan, kung minsan nagkakamali tayo ng paghawak ng pera, minsan gastos ng gasto. Di ba? Dapat matutunan natin kung paano yun ayusin. Na hindi sa lahat ng bagay, may pera ka tapos ubos biyaya, tapos kinabukasan wala. Kinakailangan matuto tayong mag-budget. No? Marami kasing sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, kung minsan, gastos ng gastos. Tapos pag naubusan, pupunta kay 5-6. Pupunta sa kay Bombay at mangungutang. Pero hindi po dapat mangyari yun. Sabi nga, ang mga nangungutang ay alipin ng mga nagpapautang. Kaya huwag tayong magtiwala doon. No? So yun po, next po, sabi rito, si Pablo yung attitude niya, preaching the gospel, protecting the gospel. So, una, preaching, pangalawa, pinaprotektahan niya to. Sinasabi niya na ay yung buhay niya ay dapat walang makitang hindi maganda. Sinasabi niya, para maprotektahan niya to, kinakailangan, hindi tayo makatisod sa iba. So yun po yun. No? Na walang makitang hindi maganda sa ating buhay. Yun yung sinasabi, pagprotekta sa ating pananampalataya sa gospel. Pangatlo, ay pinapresent niya ang gospel. How do you present the gospel? Yun ang pinaka-purpose ng ministry ni Pablo. To present the gospel and win people to Christ. Bawat isa sa atin ay ganyan din naman ang binibigay sa akin ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit nagpunta dito ang Panginoon. Sabi nga dito, Jesus Christ came into the world to seek and save the lost. Ibig sabihin, nagpunta siya dito para hanapin ang mga naliligaw at nawawala. Tayo din naman, to present the gospel, kailangan mahikayat natin yung mga nawawala na muling magbalik loob sa Panginoon. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 19, malaya ako at di alipin ninuman, ngunit nagpalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. So yun po yun. Ginagawa niya ang lahat ng bagay para para makahikayat sa Panginoon. Next please. Sabi nga, pinapractice niya yung sa pagpipresent niya, andun yung kanyang kasama siya, yung kanyang ministry. Tayo naman may ministry, di ba? No? Sa mga ministry natin, andun yung makita dapat sa atin yung kung paano pinipresent natin ang Panginoon. Unang-una, yung ating buhay, yung ating pananampalataya, yung ating mga ginagawa. So, ibig sabihin, to present the Lord Jesus Christ bilang representative niya, kinakailangan mahusay, mabuti tayong Kristiyano. A good follower of the Lord Jesus Christ. So yun po yun. So, si Paul, ginagawa niya yun dahil yun ang ministry niya na magbahagi ng salita ng Diyos. Ginawa niya ang lahat ng yun, sabi niya nga, dahil gusto niya maakay ang mga tao kay Kristo. Paul did nothing that would violate any scriptural principle. But when around Jews, he behaved as a Jew. When around Gentiles, he behaved as a Gentile. And when around the weak, he became a weak. The motive of his behavior was to win them. So yun lang pinakaano talaga. Para makahikayat ng tao at madala sa Panginoon. Yun din ang tungkulin natin. Amen po ba?
Magagawa po ba natin? Next please. Sabi niya rito, ito ang conclusion. Sabi niya, sa conclusion natin, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ito yung sinasabi ni Pablo. Dahil dapat magampanan po natin yun. All he did was for the gospel's sake. All he did was the purpose of being able to present the gospel. Paul was a preacher. He lived to preach and tell the good news. He lived to win others for God. Ganyan naman tayo. Tayo nabubuhay para sa Panginoon. Nag-iingat na huwag katisura ng iba. Paul is a good example for all of us. So yun po yun. Si Pablo ay isang magandang at mabuting halimbawa para sa bawat sa atin. Amen po ba? Sandali po tayo manalangin. Father in heaven, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pag-aralan sa gabi ito. Andalangin po namin, Panginoon, magawa po namin na magampanan ang mga halimbawang pinakita sa amin ni Pablo, ang makapag-preach, makapag-protekta, at makapag-present ng iyong banal na kasulatan. Makita po nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian at ikaw po ang may taas sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan at pag-ibig sa amin. Sa pangalan po, Panginoon Jesucristo, ito po ang aming tamat na lalangin. Amen and amen. Lord God, God bless po. Tawagin ko pag-ibig Pastor Arsinia. Salamat po sa mensaheng naunawaan po natin ang mensahe sa araw na ito. Amen. Tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon. Katulad ni Pablo, siya ay nung una po, siya ay nag-aral. Mayaman po si Paul. Nag-aral siya kay Gamaliel. Natutunan niya ang taliwas sa turo ng Panginoon. Kaya nagamit siya as a channel of blessing yung mga kapanahon ng yaon nung naglalakbay siya sa daang Damasco. Para manghuli ng mga mananampalataya. Pero, nagkaroon ng pagkakataon, that was the time na nagparamdam ang Panginoon sa kanya. Ganon din sa atin. Sa panahon na natanggap natin ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of our life, you have been set aside to be holy because you encountered the Lord Jesus Christ. Sabi niya, you have been chosen from all the people. You have been chosen to be His own. You have been chosen, called to be holy. Why? To bring glory to God alone. Kaya na tinawag ng Panginoon, ikaw ang magbibigay papuri at parangal sa Panginoon na sinamba mo at tinanggap mo as Lord and Savior of your life. Yun po ang kagandahang loob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Binukod ka na sa karamihan at itong binigay ng Panginoon sa iyo, nakikita ng tao ang kaibahan mo noon dati. Meron kang pagbabago. Sa atin po, yung pagbabago, dahil ibinukod ka na ng Panginoon, tinawag ka niya, may tungkuling ibinigay ang Panginoon sa atin. Dahil pinili ka, binigyan ka ng potensyal para magamit ka bilang daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Lahat tayo mayroong potensyal na ibinigay ang Panginoon. Hindi lamang po 500 na potensyal na meron ka. Nakatalinuhan na meron ka. Pero hindi mo natutuklasan dahil hindi mo hinahanap ito. Binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang talento. At ang talentong ito, hindi lamang sa paghahanap buhay mo. Hindi lamang para sa iyong sarili, kundi may bahagi ang Panginoon sa talento na ibinigay sa atin. May bahagi siya. Kaya niya ibinigay yan to bring glory to God alone. Para sa Kanya. Ang mga papuri mo para sa Kanya lamang. Ang pasasalamat mo para sa Kanya lamang. Dahil binigay na sa ng Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan natin dito sa mundo. Sabi nga doon sa kanta, kahit kailan hindi ka nagkulang, sino nagkulang dito? Lahat tayo.
kompleto ang ibinigay ng Panginoon sa atin at balansing buhay ang ibinigay niya sa atin. Pare-pareho tayong merong 24 oras. Gusto ng Panginoon nakabahagi siya sa 24 oras natin. Kaya tayo ang tinawag. We have been chosen. Lagi ko sinasabi, we have been chosen, set apart to be holy, to bring glory to God alone. Kung wala ka, sino pa magpupuri sa Kanya? Sino pa magbibigay ng parangal sa Panginoon kung wala ka, kung hindi tayo gagalaw, kung although natanggap na natin pero wala tayong ginagawa, sino pa ang magbibigay ng parangal sa Panginoon? Kung wala tayong binahaginan, kasi mawawala tayo, yung susunod na henerasyon, paano nila pararangalan ng Panginoon kung di natin itinuro doon sa mga susunod sa atin, doon sa mga susunod na henerasyon? Dahil lang tayo, papaalis dito. Pero yung susunod, paano pa? No? Maraming mga kabataan, maraming mga hindi pa nakakaalam, sila ang bahagi na natin. Sabi nga, si Paul, sabi nga doon sa binahagi ng tunoon, si Paul yun. Oo, si Paul. Pero ikaw, tinawag ka. Kaya nakilala mo siya, tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life. Meron kang bahagi ng paglilingkod sa Kanya. Ito ang kinauuhawa ng Panginoon sa kapanahonan sa mundong ito. Bakit? Marami ng pinagkakaabalahan ng mga tao. Marami ng mga gadget, marami ng kung ano-ano mga bagay na nakalilibang sa tao. At ito ang nag-aalis ng atensyon ng tao para sa Panginoon. Kaya itong mga naririnig nating mensahe ay paalala para sa ating lahat na nakatingin pa rin ang Panginoon sa atin at naghihintay pa rin ang kaya nating gawin para mapapurihan siya, matanggap siya, makilala siya ng mga ibang tao na hindi pa nakakaalam ng tungkol sa kagandahang loob na magkaroon ng kaligtasan ang lahat. Sinabi niya, that none should perish. Dapat walang mapahamak, sabi niya. At pagharap natin sa Panginoon, tayong mag-isa ang haharap doon. Wala kang attorney na kasama doon para ipagtanggol ka. We'll be left alone. Haharap ka sa Panginoon at ipagsusulit mo ang inaasahan ng Panginoon na ginawa mo sa mundong ito. Kaya sa ngayon, sa kapanahonan ito, dapat nakakagawa tayo kahit na konti para sa Panginoon. Si Paul, binigay niya ang lahat ng kanyang buhay. Isang mayaman pero nagpakakumbaba para magamit ng Panginoon. Iniwanan niya yung kanyang yaman dahil hindi lahat ng mga tao noon nakakapag-aral kay Gamaliel. Mga mayayamang tao lamang nakakapag-aral kay Gamaliel. Aside from that, iniwan niya ang lahat ng ito. Nung papunta siya sa daang Damasco at makilala niya ang Panginoon na nagpahayag sa kanya na gagamitin siya ng Panginoon sa mga hintil. Sino yung mga hintil? Yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ginamit siya mightily ng Panginoon sapagkat nakita ng Panginoon. Sino man sa atin, pag tinawag ng Panginoon, iiwanan mo ang lahat ng bagay para magamit ka as a channel of blessing. Na kung minsan inuutusan na tayo para sa ministry pero ayaw natin. Bukas na lang, sa isang buwan na lang, sa isang taon na lang. Bata pa naman ako. Nung araw po may binabahaginan ako. Diyan sa Talayan Village, nag-therapy po ako sa kanila. Siya po ay 75 years old na yata siya noon. Ayaw magpakilala sa akin yan. Bata pa ako. Pag matanda na ako, tsaka ako sabihin sa akin pag malapit na ako mamatay. Ayaw niya pa pong tanggapin. Pag binabanggit ko si Jesus Christ, huwag mong sasabihin sa akin yan. Ayaw pa niya. Pero the following year, namatay siya. Hindi niya natanggap si Jesus. We have to take the opportunity sa mga panahon katulad dito. Hanggang may magagawa tayo, may namamatay na bata, matanda, dalaga, binata. Wala nakakaalam sa buhay ng tao kung hanggang kailan. Kaya, habang may panahon pa tayo, go. Ikaw, ang sinasabi ng Panginoon na
kamanggagawa na sinasabi ni Pablo dahil lahat tayo tinawag ng Panginoon. Tingnan natin ang sinabi ng Matthew 28, 19 to 20, 18 to 20. Pupunta tayo sa Jerusalem at ako ang anak ng tao ay 28 to 8. 28, 18 to 20. Matthew 28. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa." Next. Next, sir. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Next. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Tayo ang kausap ng Panginoon dyan. Bakit? Kasi nakilala na natin siya. Ang kausap niya ay yung tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life. Tayo ang tinawag para maging kaisa niya sa paglilingkod na ito. Saan niya tayo sasamahan? Sa paghayo mo. Hindi ka niya sasamahan sa SM. Sasamahan ko kayo habang nagpipreach tayo ng magandang balita para makakilala yung iba. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat na ikatakot. Tayo ay binigyan ng karapatan ng Panginoon na magamit sa kanyang kubasan habang nandito pa tayo. Kaya we have all the opportunity to do. Huwag na tayong maghintay pa ng sa isang taon na, sa isang buwan na. Now is the accepted time. Ito ang tamang kapanahonan na itinuro sa atin ng Panginoon na magampanan natin ito habang nandito pa tayo. Lahat ng bahagi ng buhay natin ay alam ng Diyos. Alam din ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang kaalaman ng buhay natin. Walang naitatago sa Diyos, kaya habang may panahon pa, kumilos na tayo sa kapanahonan ito na itinalaga ng Panginoon. Upang yung gantimpala na inaasam ni Pablo, ano po yung gantimpala na yon? Na pagdating ng Panginoon, panahon na mamatay na siya, makakapiling niya ang Panginoon. Yun din ang pinakakaasam natin sa kapanahonan ito habang nandito pa tayo sa mundo. Ang pinakakaasam na natin, pag alis natin sa katawang lupang ito, diretso tayo sa piling ng Panginoong Jesucristo. Ito ang pinakakaasam ng lahat ng tao sa mundong ito. Kaya, huwag na tayong maghintay pa ng mahabang panahon para makaganap tayo sa tungkulin na inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng mga bago na nasa Facebook Live, kung nais pong tanggapin si Jesus as Lord and Savior of your life, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin po ninyong, Panginoong Jesus, maraming salamat na tinawag mo ako isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko po ang kasalanan ko ito at humihingi ako ng tawad sa iyo. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanilaan kitang pumasok at maghari sa aking buhay. Salamat sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Thank you po, Pastora. Nabusog po ba ang lahat? Amen. Marami po bang na-take down notes tayo? Amen. Ayun po. So, isa pong secret para mag-grow po tayo ay yung pagbabasa ng Bible. Mananalangin. Nabanggit ko yun kanina. So, yung it's a reminder to us po na lalo po tayong mag-seek sa kingdom ni God. Kasi sino po yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Nasaan po ba siya?
Nasaan yung Diyos na pinaglilingkuran po natin? Nasa langit at nasa ating mga puso. Mahal po ba natin siya? Amen. Sabi nga po, kung mahal natin siya, susundin natin yung mga utos ko niya. So, isa po sa mga utos niya ay ipamahagi ang kanyang salita na iniwan sa atin. Yung nasa Bible po. And yung love, i-share po natin sa kapwa po natin para sila ay masave din po. And isa po sa utos na ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi nga po kanina, pinagkukulang po ba tayo ng Diyos? No, amen. Sino po dito hinahabol ng mga Jude? Sabi mo na, si Judith daw po yun. Dati po hindi ko po naintindihan yun eh. Sino si Judith? May bago bang pangalan dito, Judith? Pero ano lang po yun, sabi nga nila, joke lang po. Pero meron po siyang meaning po pala. Ang pagbibigay sa Panginoon, either po yan yung ating mga talento na meron tayo. Yung kung may time tayo to share, yung kagaya sa iba't ibang mga grupo, anong ministry na pwede kayong mag-join, yun po pwede nyo i-share yung talents na binigay po sa atin ng Panginoon. Sa mga nag-aaral po, ganun din po, may paalala sa bawat isa sa inyo na, anak, mag-aral kayo mabuti. Yan lang yung pwede namin ipamana sa inyo, na hindi makukuha ni Numan. Paalala po siya. Kumbaga, yun po ay dapat tumaning sa ating isipan, sa puso natin. And even tayo, nung nag-aaral tayo, yun din yung paalala sa atin. At ito naman po yung paalala ng Panginoon sa atin. Anak, nagtatrabaho ka, may kinikita ka, ibigay mo ang para sa akin. Ang para sa Diyos. Kaya po ba nating ibigay yung pagmamahal, yung bahagi natin para sa ating Panginoon Diyos? Amen. Amen. Sabi nga po, ang pagbibigay ay isa sa pagsunod at patunay na mahal natin ang ating Panginoon Diyos. Remember po, nung bata pa po ako, sabi gano'n sa akin, Jen, yung 125 na allowance mo in 1 week, may tithes daw ako doon. Sabi ko, 125. 5 araw ako papasok sa TAFPA. Paano ko siya pagkakasya? Sabi nga po, sumunod. Yan yung sinabi sa Channels of Praise po sa amin. Sumunod. So ako po, 125. Magkano bang 10%? Di po ba 12.5? Minsan may utang pa ako kasi 10 lang nilalagay ko po. Totoo po yun, honestly. 10 lang yung binibigay ko po. Kasi may butal siya. Minsan po, sakto po. Pero ang Diyos po kasi ay mabuti. Sabi nga gano'n, kapag sumusunod ka, tuturuan ka at tuturuan ng Panginoon para mas lalo Kanyang maituwid at makapagbigay ka sa Kanya. Nung nagtatrabaho na ako, ay ang malaki na pala yung kinikita ko, parang hindi ko na kayang ibigay. Parang nakikipaghilahan ka na ngayon. Pero ang pangako ng Diyos hindi po nagbabago eh. Ibigay mo sa Kanya ang 10 bahagi at kung ano yung after ng 10% mo, kung gusto mo offering, ibigay mo rin yung offering mo para kay God. Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran mo, makapangyarihan, and He is our provider. Una po, parang alinlangan po. Pero kailangan sumunod. Sa pagsunod ko po sa Panginoon, nakita ko po yung kadakilaan po niya. And even every one of us here na patuloy na sumusunod sa Panginoon, pinagkukulang po ba kayo ng Panginoon? Masakit magbigay ng ikapo, ng offering. Pero, alam niyo po yung kinakalabasan noon, sa sakit na meron na nararanasan tayo, tinuturo sa atin ng Panginoon na nagiging maluwag na lang sa atin. Amen po ba? Amen. Nagiging maluwag na lang na tayo ay makapagbigay sa Kanya at ipapakita po niya yung miracle ng Panginoon kung paano Kanya pagpapalain. Amen po ba? So let's give
sa Panginoon, sa kingdom niya, para lalo tayong pagpalain, lalo tayong pagyamanin sa Kanya. Patuloy na lang tayong maniwala, manampalataya na gagawin niya yung bagay na yun na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Hawakan po natin yung ating mga kaloob. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa oras mo ito. Salamat sa inyong mga salita na tinuturo niyo po sa amin na kami ay makapagbahagi ng iyong mga salita, ng iyong dakilang pagmamahal po, Panginoon. Lord, salamat sa opportunity pong ito na makapagkaloob po kami sa gawain po ninyo, Panginoon. Minsan, Lord, naiisip po namin ang mga gasusin, pero mas lalo po namin dapat ipagkatiwala namin sa inyo. Ang aming mga kaloob ay para sa inyo lamang po, Panginoon. Ang aming mga offering ay para sa inyo po, Panginoon. Dahil kayo yung Diyos na aming provider mula noon, ngayon at magpakailanman. Ang patuloy na sumusunod at nananampalataya sa inyo po, Panginoon, ay patuloy niyo pong papagpalain, Panginoon. Yan po ang pangako niyo po sa bawat isa sa amin, O God. Lord, ang mga kaloob pong ito, O God, nawa, O God, magamit sa inyong gawain upang ma-spread out pa po ang iyong mga salita, matugunan ang pangangailangan ng church mo ito, Panginoon. Alam ko po, kayo yung Diyos na aming pinaglilingkuran, O God, na hindi nagbabago po, Panginoon. Kaya pinangahawakan po namin ang inyong mga pangako, Panginoon, na tunay na ikaw ang kasagutan po, Panginoon, sa lahat po ito, O God. To you all the glory and honor, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Nandito na ba sila? Tawagin na natin si Kaya and JC para sa special number. Praise. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lilim. Alalaina ang sandigan mo, di mababa.
lilim ng masukupan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masukupan ka sa dakong lihim. Pag-uwi ko, itamay sa'yo, sa'yo lamang iaaral. Panginoon, ang puso ko, sa'yo magkakalamban. Ang pag-uwi ko, itanging sa'yo, sa'yo lamang iaalay. Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masukuhan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masukuhan ka sa dakong lihim. Praise God. Thank you po sa napakagandang kanta. Manatili tayo sa lilid ng ating Panginoon Diyos. Amen. So, si God yung refuge po natin. So, habang tayo ay magpa-flash ng announcements, gamitin natin yung time ng maayos po. Punta po tayo sa ating mga grupo para po sa ating cell grouping while nagpa-flash po ng mga announcement po. So, punta na po. Lahat ng young adults, ng youth, ng adults, punta po sa grupo po ninyo. Alam po na may kanya-kanya po kayong grupo. Pag-usapan po natin yung kanina or pamumumusta po muna. Kumustahin po muna natin yung ating kagrupo noong nakaraang mga araw, 7 days. Okay? Maging concerned po tayo sa bawat isa. Pakinggan po natin kung ano yung gusto po nilang sabihin sa inyong grupo. Ipag-pray po natin yung kung meron silang prayer request, ipag-pray po natin. And yun po, kumusta, testimony, at yung medyo mahaba pa po yung time natin. Kumusta, testimony, and yung aralan po natin ngayon. Yung na-receive natin na Word of God. And then mag-end po tayo sa prayer po. So, yung mga announcement, pa-flash na lang po. So, lahat po dapat belong doon sa group. Yung mga youth, young adults, Wednesday group, nakaguto na rin po. Kumustahin ang buong isang linggo, mag-testify, and ano yung naging reflection po ngayong umaga po sa ating Word of God. Okay.
Announcement po, kanino po itong Aerox 384 Charlie Zebra X-ray po. Kanino po yun?
O, dito ka. Please. Minsan ba tayo po rin magpuli sa ating mga Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy. See you high and lifted up. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Tayo po ay panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng tinanggap namin at sa mensaherong ginamit mo para dalhin ang masaganang pagpapala sa lugar na ito. Maraming salamat sa pagpapala sa kongregasyon na ito. Maraming salamat sa bawat representative ng mga pamilyang narito na dala nilang pauwi ang mga buhay na pagpapalang nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa kagalingan, sa kapayapaan, even ailing packets, Father God. Even ailing relationship, Father God. Maraming salamat din sa mga nasa Facebook Live, Panginoon. Kung anong pagpapala binigay mo sa kongregasyon na ito.
ganong pagpapala rin ang madama ng lahat ng mga nakapakinig sa online, Panginoon. Maraming salamat po sa mga buhay ng pagpapala na tinanggap ng bawat isa. Hayaan pong maingat namin ibalik sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pagpaparangal, pagpasalamat at pagsamba. Ito po ang aming sakong dalangin sa pinakapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat na magsabi ng Amen!